Ang Armed Forces of the Philippines, mga kabombo, pinasinungalingan itong mga impormasyon ng umano'y pagbabanta ni Pangulong Marcos na alisin alisan ng pensyon itong mga sundalo. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombo Bea Piniza. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang mga kumakalat na issue hinggil sa umano'y pagbabanta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aalisan ng pensyon ng mga sundalo ay pawang mga kasinungalingan at mga walang basihan. Sa isang pulong balitaan, mariing na kinondena ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang mga pagpapakalat ng mga pahayag na ito. Paglilinaw niya, ang mga akusasyon ay pawang mga malilisyosong pahayag lamang at wala anyang direktiba, polisiya o kahit anumang pahiwatig mula sa Pangulo o kahit alinmang mga ahensya ng pamahalaan na isuspindi ang mga pensyon o benepisyo ng mga retiradong sundalo. Pagtitiyak pa ni Padilla, tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa mga retirees ng kanilang hanay, kasama na dito ang pagprotekta sa kanilang mga benepisyo at pensyon. The Philippines strongly condemns the circulation of false and misleading claims that President Ferdinand R. Marcos Jr. has threatened to remove the AFP pension. Ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas po wants to make this very clear na wala pong katotohanan ang kumakalat na balitang di umano ay nagbanta si President Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang aming AFP pension. That claim is baseless and malicious. Wala pong direktiba, polisiya o kahit na anuman pong pahiwatig mula sa ating Pangulo o alinmang ahensya ng gobyerno na aalisin o isususpinde ang pensyon ng mga retiradong sundalo. In fact, tuloy-tuloy po ang suporta ng administrasyon sa ating mga tropa, kasama na ang pagprotekta sa kanilang mga benepisyo at pensyon. Giit pa ni Padilla, ang pensyon ay isang gantimpala para sa mga sundalong matapat na naglingkod at naglilingkod at hindi isang lisensya para lamang sirain ang Republika. Ani Padilla, kung mayroong pagtataksilo betrayal sa bayan ng mga retirees ay mainam na idaan ito sa tamang proseso, kung saan binigyang diin din niya na dapat na sundin ang magiging desisyon ng korte kung may posibilidad bang maapektuhan ang kanilang mga benepisyo. Nanindigan rin ng Sandatahang Lakas sa patuloy nilang kakatigan ng batas, ang rule of law at ang pagdaan sa tamang proseso. Ibig sabihin, ang loyalty po at ang honor ang pundasyon nito at ang pensyon ay gantimpala para sa tapat na paglilingkod, pero hindi ito lisensya para sirain ang Republika. Kung may betrayal sa bayan, may due process po muna bago anuman ang desisyon ng korte. Ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, we remain steadfast in upholding the rule of law, due process, and the Constitution. We urge everyone, especially our retired comrades, to be discerning and avoid spreading disinformation that divides our ranks and erodes public trust. Samantala, pagtitiyak naman ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, patuloy silang titindig laban sa mga maling impormasyon at fake news at patuloy na ipapakalat ang mga tunay na pangyayari. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.